Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, maririnig po natin sa Ebanghelyo ang realidad ng panunukso o ng tukso. At hindi po tayo makakaiwas dito, sapagkat ang ating Panginoon mismo ay dumanas din ng panunukso. Pero dahil sa kanyang pag-uugat sa salita ng Diyos, sa salita ng kanyang Ama, ay napagtagumpayan niya. Tayo rin ay inaasahan na patuloy nating kilalanin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa pakikipagtunggali natin laban sa demonyo at ang kanyang panunukso. Aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko, Kapangyarihan Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan, Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Dalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taong-taong pagdiriwang ng paghahanda ng 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan,
Ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalagalang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambayanan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang angkan niya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing ito, sagana sa lahat ng bagay. Kaya, narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, sa kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Mugkot tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan." Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako, ikay maparaon, tiyak iingatan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayukat, silang magtataas ng hindi masaktan. Ang mga pamo sa batong matalas, kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpiente at diyong mabamangis. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at Siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sapagkat sinasabi sa kasulatan,
maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang magbabahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng buong panahong iyon, kahit gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at isang saglit na pinakita sa kanya ang kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng kapangyarihan ito. Wika ng dyablo, ipagkakalob ito sa akin, ipinagkalob ito sa akin at maibigay ko kayo na ko ibigin. Kahit kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos lamang ang iyong sasambahin, siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng dyablo sa taluktok ng bundok, taluktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, ahalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato. Subalit, sinagot siya ng ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos, pagkatapos siyang tuksuhin ng dyablo sa lahat ng paraan. Ito ay umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kabanalig, ang buting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Mga kabanalig, pansinin po ninyo ito, no? Bakit kaya sa unang linggo ng Kwaresma, ang pinag-uusapan natin ang dyablo? No? Ba't kaya? Pinag-uusapan natin ang dyablo. At doon, kung babalikan po natin sa unang bahagi ng aklat ni Lucas, ito talaga yun. Pero alam mo ba sa dulo ng Book of Revelation, nandun pa rin yung dyablo. Para ipaalala sa atin na yung dalawang realidad na to, napagtagumpayan ni Jesus. At tayo namang tinutukso ay mapagtatagumpayan din natin ito. Ang tukso ay realidad ng buhay at hindi tayo makakaiwas dyan. Pero alam niyo ba, ang tukso ay hindi pa kasalanan? Ang tukso, hindi pa kasalanan yan. Pero pwede kanyang dalhin para magkasala. Sabagat ang tukso, ang bunga niya ay pagkamakasarili. Yung self-centered aspect nitong temptation. Kaya nga si Jesus, mga kapanalig, siya rin alam niyo ba, nagka-problema din ayon sa mga biblical scholar. At gusto kong ibahagi sa inyo to. Si Jesus ay meron daw problema nun. Alam niyo yung problema niya? Kung paano niya paniniwalain yung mga tao na siya yung anak ng Diyos. Kasi he is just an ordinary carpenter.
Kasi yung pagpapakilala sa Kanya bilang anak ng Diyos, gradual naman eh. Dahan-dahan. Pero yung right after ng baptism ng ating Panginoon, nandun yung full disclosure. Nandun yung public proclamation that sabi ng boses o tinig mula sa langit, ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. At doon nagsimula, right after that, nag-isip siya, paano ipapakilala kanyang sarili? Isa siyang karpentero, kaya nga siya'y nagpunta sa ilang para paghandaan paano niya haharapin ito. Kaya sa pagkakataong yun, siya'y nag-ayuno, gutom na gutom. Alam niyo ba, doon sa amin sa Jerusalem, yung bundok po the Mountain of Temptation. Okay? Sabi po ng mga scholars, ay marami pong bato doon. Siyempre, padag bundok eh. No, mga bato. Pero yung bato doon, mga kapanalig, ay para daw tinapay pag naarawan. Ang pinakamalapit dyan na tinapay ay monay. Kaya nga si Jesus, nung gutom na gutom, ginamit niya yun upang tuksuhin. Ginamit ang diablo yun upang tuksuhin si Jesus. Kaya sabi niya, ganito lang yan, Jesus, sabi niya, kung gusto mong paniwalaan ka ng mga tao, gawin mong tinapay ang batong yan. Maraming gutom sa baba. Gawin mong tinapay. Pero sinabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Dito naman, bumalik tayo doon sa realidad po ng tukso ng pagkain. Alam nyo, ito po yung minsan may tinanong ako, pag kumakain sa restaurant, no? Tapos hindi sila nagtitira ng, kahit uhaw na uhaw yan, alam mo? Kahit uhaw na uhaw yan, magtitira yan ng soft drink sa baso. Para daw, hindi sila makitang patay gutom. Tapos may pagkain. Ganon din ang gagawin. Magtitira ng pagkain. Kahit gutom yan, magtitira kunyari, pa-demure ba? Dito yung tukso ng pagkain. Na yung pagkain na to ay ibinigay sa iyo hindi para sayangin. Hindi para maging social status mo, kundi para matuto ka rin magbahagi. Naalala mo ba yung isang viral video? Viral post na yung magkasintahan ata yun, na sila ay kumain sa isang restaurant, tapos yung may natira sila, sabi niya iuwi na lang niya at papakain niya sa aso. At ang ginawa niya, yung mga tira-tira, pinagsama-sama niya at nasayang tuloy yung pagkain. So dito lang ang gusto lang iparating, mga kapatid, yung kahalagahan po ng meal fellowship. Kahalagahan ng pagkain. Kaya nga't, mga kapanalig, ngayong Kwaresma ay pagsumikapan po natin, pagkasama nyo yung mga pamilya nyo, dapat walang cellphone. Kakain ng walang cellphone. Enjoy natin ang presence natin. Enjoy natin ang presence sa mga nakatatanda sa atin. Bakit? Hindi naman talaga habang panahon makakasama natin sila. Time will come that we are going to have our own respective family. Nasasamahan, respective group. Kaya't habang kasama pa natin ang ating mga anak, mga magulang, mga kapanalig, kapag kayo'y kumakain, huwag kayong manood ng TV habang kumakain. Para mas ma-enjoy ninyo yung fellowship, do not substitute the conversation in TV o at the television sa conversation ninyo bilang pamilya. Kaya nga, sa araw na ito, yung mga pagkain na meron tayo, gamitin na natin ang tama sa mga anak dyan. May mga anak na takaw mata, pero liit naman ang kain. Tapos nagtitira ng pagkain.
At ang mas masakit doon po, alam mo kung bakit? Ang mas masakit doon, yung pagkain na yan, pag pinaubos mo doon sa bata, iiyakan ka niya. Tapos ang pinakamasakit doon, yung nanay ang kakain. Tignan mo nung inisulta ng katawan ng nanay. Oh, no? So mga kapanalig, ay pag tayo po'y kukuha ng pagkain, kakainin lang natin yung kaya natin. At huwag nating sayangin yung biyaya. Kasi hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Pangalawa, yung kapangyarihan. Kundi na lang ito, dalawa lang to eh. Yung kapangyarihan, yung karangyaan, karangalan na sinasabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyong lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sabi ni Jesus, ang Diyos lamang yung sasambihin, ang Diyos lamang yung paglilingkuran. Kasi maraming mga tao ngayon, sinasamba ang trabaho, sinasamba ang pera, sinasamba ang karangyaan, sinasamba ang karangalan, kaya't nakalimutan nilang magpasalamat at dakilaan ng Diyos sa kanilang mga gawain. Kaya nga, mga kabayalig, sa araw na ito, ay sambahin natin ang Panginoon, hindi ang trabaho natin. Kaya nga sa mga nagtatrabaho dyan, ito na sasabihin ko sa iyo, magtrabaho ka ng tama, huwag mong ubusin yung energy mo sa trabaho mo para makauwi ka, para mapagsaluhan nyo ang biyaya ng Diyos sa inyo at ang inyong pamilya. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mamapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Berhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa karoonan na may yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mamapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na matay ng tao, at sa buhay ng hanggan. Amen. Mga kapanalig, tayo dumulog sa ating Panginoon. Buong kapakumbabaan nating hilingin sa Kanya. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Sa buhay natin ay napakaraming tukso at kung minsan tayo'y natitisod at nadarapa. Buong pagpapakumbaba at pagtitiwala nating hilingin sa Panginoon para sa ilang simbahan, naway manatili silang tapat sa kanyang misyong magpahayag at magbigay saksi sa Ebanghelyo sa kabila ng kahinaan ng maraming niyang kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at sa lahat ng namumuno sa atin, naway itaguyod nila ang mga pagpapahalagang espiritual sa harap ng patuloy na panunuligsa ng materialismo, kalayawan at komersyalismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ating mga manggagawang pangkalusugan na tumutulong sa lahat ng may kapansanan, naway matiyaga sila sa kanilang profesyonal na pangako at magtanim ng pag-asa sa mga nanghihinawa at nawawalan ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kasapi ng ating pamayanan, lalo na ang mga pamilyang matinding naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Naway ang Panginoon ang kanilang maging pinakadakilang kaibigan at saligan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilyang hindi nagkakasundo, naway makatagpo sila ng lunas sa kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kapatawaran,
pagtuklas sa yamang pangloob na taglay ng bawat isa sa kabila ng kanilang nakakaibang pananaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, mga kapanalig, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Panginoong Jesus, bukal ang aming pag-asa at kaligtasan, patilin mo kaming laging tapat sa iyo sa lahat ng pagsubok tukso upang makabahagi kami sa iyong tagumpay. Kaya nabubuhay nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Sunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso at atinibig mo, kaya'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ginapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang bangkay ng ubas, inugin, nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapanalig upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat na maghain ng pagdiriwang namin ngayong pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa pagkapasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos sa inyong puso't diwa. Itinasin namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay na kahulugan sa panahon ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang panglilikod niya sa pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ng pagpapakabuti upang kaysa niya maging malaya kami sa pagdulog sa pagnanguling apunan na sanghantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya't kaysa ng mga anghel nagsisiyahod ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kaluwalhati. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gayong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya ang pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo.
Kaya di ba na matapos ang hapunan, ninawakan ng kalis. Muli kanyang pinasalamatan na buti ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago't walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng halis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat at kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuglot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, si Elias naming Obispo, Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at bagindabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalit sinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na kagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian. Tawarin mo ang aming mga sala. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at sa atang masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa tangapahamukan, samantalang ang pinanabighan ng dakilang araw pagkapahayag, ng tagapagligtas namin sa Kristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at kapurian magpakailanman. Amin. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin o Panginoon ang aming pananampalataya, tungin mga pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan, magusing kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sumainyo. At sumunyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
ito si Kristong Kordero ng Diyos na napagtagumpayan niya ang tukso. Kapapalad tayong tumutulad sa kanyang nakaugat sa salita ng Ama. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mga paalala, mga kapanalig, ang panahon ng pagninilay, pagsisisi at pagpapatawad sa pagitan ng Kwaresma. Maglakbay tayo patungo sa bagong simula. Maging bahagi tayo ng Veritas Eucharistus Advocate at dumalo sa ating mga healing mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA. Para sa inyong mga pamisa, pasasalamat, kaarawan, kagalingan, intensyon, ng kaluluwa, at mas sponsor love offering, tumawag lamang sa Religious Department, 8925-7931, local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589. Hanapin lamang si Miss Rene Jose at si Miss Allen Nahe. Maraming salamat, mga kapanalig. Mga kapanalig, tayo po ay manalangin para sa mga may sakit. O makapangyarihang Diyos, bukal ng kagalingan at aming dakilang manggagamot, kayo po ang takbuhan ng sandal ng aming pangangailangan. Dumudulog kami sa iyong banal na harapan at pinagdarasal ang lahat ng mga may sakit at karamdaman. Nasaan man sila ngayon o nasa oras na ito, sa kanilang mga tahanan sa ospital, hinihingi po namin
namin sila ng biyaya ng kagalingan ng mga uri ng sakit na mayroon sila, lalong-lalo mga may cancer, kidney failure, komplikasyon at pangangatawan, leukemia, diabetes at mga sakit sa puso. Taglay ang aming malakas at malalim na pananampalataya. Kami po'y umaasa na yung pagpagagalingin ng bawat isa. Bigyan niyo rin po ang bawat isa na masakit, na matibay na kalooban, malakas na pananampalataya, at di mauupos na pag-asa, hanggang makamtan namin ang kagalingang hinihingi po namin. Maria, ina ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, pampaalab ng pag-ibig, matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na mamutawi sa iyong bibig, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon At sumayo rin. Himugo kayo habang ginagawa ng pagbabasbas. Sa pasimula ninyo na panahon ng Kwaresma, bigyan nawa kayo ng Panginoon ng lakas at sa harap ng tukso. Amen. Dalisayin nawa kayo ng Panginoon sa inyong mga kahilingan. Amen. Puspusin naman niya kayo sa gala ng pagpapala. Amen. At pagparahin kayong lahat ng mga pangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na. Humayo kayo, ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa